life. But it's really good. It's really good to be seeing your faces today. And because we are so blessed, we have another guest for this morning. Amen. Hindi siya bago sa inyo, but for those who don't know him yet, he is a good, hindi pa father. He's a good friend of Pastor and I. He's really one of our good friends from New Life the Fort. And he is a honorable man of God. He loves God. Alam niyo yun. And as much as he loves God, he also loves people. That's why he is here today to share the word to us. I believe he is carrying a great word, a timely word, a rhema word for all of us. So I pray that you lean in your ears, and watch and see what's going about to share today. So may I call on Pastor Charlie on stage? Praise God. Thank you. Let's give him a New Life Outreach Antipolo warm Hallelujah. welcome. Hallelujah. Praise God. Thank you po for inviting me once. Pwede na kayo maupo. It's been a long time, but hindi na ako magpapakahaba. Marami akong gustong i-share. Kaya niyo ba 2 hours? Tayo na lang, Ella. Hindi sila sumagot. Can we stand up for the reading of the word? Lagi ko po itong sinasabi, lagi natin tinatayuan yung idea ng ibang tao, yung we honor people, we honor ideas. But why not? Let's stand up for what the Word of God is saying. Matthew 28:18-20 in the Amplified Classics. Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, sabi mo sa katabi mo, all authority, all power of rule. Nag-almasal na kayo? Isa pa, all authority, all power of rule, in heaven and on earth has been given to me. Go then, make disciples of all nations. Yun yung gusto kong bigyan ng emphasis. Sabi ni Jesus, nung namatay siya sa krus, nabuhay siya uli, all power, all authority, binigay na daw sa kanya. Tapos nung sinabi niya yon, bigla siyang umarap sa disciples, go then. Ibig sabihin nun, yung power at authority na binigay sa akin, binibigay ko sa inyo. So go. The power that I have is the same power that you have. So go and make disciples. Sirain natin yung works ng enemy sa buhay natin. Because the power that we have is the same power that Jesus had. Pwede po ba natin taas natin yung kamay natin? Father God, we thank you for this morning. I believe, oh God, I have a word from this house, for this house. And I declare, oh God, as they hear your word, their lives will be changed. They will be empowered to do the things that you have called them. Not in fear, not in trepidation, but in authority that you have given us. Lord, we honor you. Let your Holy Spirit move. As we hear this word, we will never be the same. As we hear this word, there will be fruits this coming week. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige po, pwede na kayo makaupo. Last Sunday po, ito po yung shinare ko sa The Fort. Same, kaso lang I think mas special dito. Alam mo bakit? Kasi pwede akong mag-share in Tagalog. Hindi ako nalilimitahan. Minsan yung joke, sabihin mo sa English, ang corny. Pag Tagalog, alam ko, tatawa kayo. Ang dami kong hinandang joke sa inyo. Ready na? Joke time pala to, no? Naalala ko nung bata ako, 2 years ago. Ayan, isa lang yung tumama. Hindi pa kami believer, I think 1987, something like that. Sa Taguig, I grew up in Taguig. Lagi akong dinadala ng parents ko sa albularyo. Laman ako ng albularyo. Alam niyo bakit? Kung ano-ano ginagawa sa akin ng albularyo, dadasalan ako ng orasyon, Latin. Hindi ko naintindihan yun, bata pa ako. Kukuhanan ako ng, alam niyo yung mga dahon ng bayabas,
na may langis at tatapal sa katawan ko. Tapos, bukod pa doon, lagi niyang tinutusok ng, hindi ko alam paano niya, ano yung pinantutusok niya sa likod ko. Pero hindi ako hindi ako gumaling. Alam niyo bakit ako dinadala ng parents ko sa albularyo? Lagi ako may bangungot. Lagi ko sinasabi hindi siya panaginip. Tinignan ko sa dictionary, ibig sabihin ng nightmare. Ang nightmare, hindi lang siya basta panaginip. Para siyang totoo, nakakatakot. Alam niyo yung bangungot na laging parang siramplaka, paulit-ulit. Sa totoo lang, takot na akong matulog nung bata ako. Kasi alam niyo bakit? May 2 times ko mapapanaginipan sa isang gabi. Ito yung yung bangungot. Try ko Nasa pitch black ako na environment. Sobrang dilim. Biglang may mag-a-appear sa akin demon sa harap. Yung itsura ng demon, yung sunog. Yung mukha niya, kung siguro papadrawing ko hanggang ngayon, nakikita ko yung mukha niya. Paulit-ulit ba naman eh. Lagi ko nakikita. Mag-a-appear siya. Kunyari ito, pitch black. Biglang out of nowhere, bigla siyang aangat. Ang laki niya. Siguro kasing laki niya tong sunog yung mukha niya. Tapos sasabihin niya, akin ka. Let me try. Akin ka. Sabi ni Pastor Prince, di ba? Any resemblance is purely hindi ako yung devil. Sasabihin niya, akin ka. Papatayin kita. Akin ang buhay mo. Tapos tatawa siya parang demonyo. Demonyo nga siya. Imagine, I think 5 years old ako or 6. Anong laban mo sa ganon? Sisigaw ako ng sisigaw habang tulog ako Naririnig ko yung boses ng family ko. Natataranta na sila. Ang gagawin ng papa ko, para magising niya ako, kukuha siya ng yung leather niya. Sundalo papa ko eh. Mahilig, ewan ko, sa ibang sundalo. Mahilig siya sa leather belt. Yung tatay mo ba ganun din? Hindi. Mahilig siya sa leather na belt, tapos gagawin niya, paghahatawin niya ako. Para lang magising ako, kasi hindi ako magising. Naririnig ko yung boses nila, pero hindi ako makadilat for some reason. Tapos, pag nagising na ako, syempre, iyak ako ng iyak. Alam niyo, sasabihin ko sa mama ko, ayan na sila, kunin nila ako. Ayan na sila, iiyak ako. For some reason, gagawin ko hindi ko alam bakit plural, sasabihin ko. Pero isa lang nakikita ko. To the point, ayaw ko matulog uli. Alam mo bakit? Kasi uulit-uli siya, ganun uli. At alam niyo, pag umaga, alam niyo na yon, ang taas ng lagnat ko. Ayun na, dadalhin na nila ako sa albularyo. Walang nangyari sa akin. Kahit anong tusok, orasyon, walang nangyari sa akin. To the point, yung bahay namin dati sa Taguig, Sugalan. Sino nakapunta sa Sugalan? Umamin kayo. Alam ko, nakikita ko kasi siyempre bahay namin, di ba, ang daming nagbabaraha, madyong, di ba, naririnig yung tisa ng madyong, nagdababanggaan, anong tawag nila doon? Hinihimas, nilalamas nila. Yung iba, ayaw umamin eh. Mamaya, district, ginawa nyo lang. Tapos, hindi pa kami believer noon, bigla akong sumigaw, anong nagawa ko? Nasa room ako. Nakaganon ako. Nakaload ako sa picture ni Mary. Tapos yung mama ko, tumakbo sa kwarto ko. Sabi ng kumari niya, kapitbahay namin, nakakatakot naman yung anak mo. Umiiyak ako. Ano pong nagawa ko? Kasi paulit-ulit, try nyo. May demon, mag-a-appear sa inyo. Halos ilang taon na ako pinahirapan nun. Hindi nawawala. Try nyo. Huwag nyo i-try. Nakakatakot. Ayaw mo matulog. To the point, dumating siya hanggang kasi syempre, pag believer ka, progressive naman yung growth mo. Di ba? Hindi naman isang ganon, Christian ka na, alam mo na agad yung authority mo. Sa Bible study, nung bata ako, naging believer na kami, papa ko laging nagtatago yan sa room. Tinatamad siyang umattend ng Bible study.
Sino yung ano niya, representative? Ako. Hindi yung mga kuya ko, Charlie, umaten ka para hindi nila ako kulitin. Kunyari, punta na doon sa Tatay Apyo, kaya yung lola at lolo ni Isaacs. Sa bahay, kakatok na. Nasaan papa mo? Bible study. Wala po, pero andun lang. Sige, ako yung representative, ako yung attend. Bakit ko kinuwento? Kasi doon sa Bible study, sa Luke 10:19, narinig ko to sa Bible study, bata pa ako. Sabi doon, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and all the powers of the enemy. Nothing will harm you. Alam niyo, narinig ko yan nung bata ako, something came alive. Hindi siya isang gano'n kasi to the point, alam niyo, hindi lang bangungot na. Nakakakita na ako ng demon literal sa bahay. Habang nasa kama ako. Pero hindi na kumukuha ng papa ko ng leather belt. Anong gagawin niya? Bubuhatin niya ako. Kakantahan niya ako ng In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day till your likeness may be seen in me. Suddenly makakatulog ako. Wala na yung takot. Sobrang nag-iba, naging believer kami. Kaya ko to kinukwento kasi ang topic natin ngayon, authority of the believer. Sabi sa main verse natin sa Romans 8, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Tapos doon sa verse na yon, sabi sa atin, ikaw, tingnan mo yung katabi mo, sabi, co-heir ka daw, heir of God. Co-heirs with Christ. Alam yung heir sa Tagalog? Tagapagmana. Pag tagapagmana ka, meron kang authority. Nakakita na kayo ng tagapagmana na walang power? Sabi doon, co-heir with Christ. So pag-aaralan natin yung authority of the believer. Bakit kailangan yung matutunan at malaman yung authority of the believer? Kayo, baka kasi iniisip nyo porque bago lang ako sa church, I think wala, yung power ko ganito pa lang. No. Ulitin ko, kung ano yung power na meron si Jesus, binasa natin, same. Tanggalin nyo sa thinking nyo, hindi, patagalan yan eh. Si Charlie naging believer 1989, mas malapit kay Jesus yan. No. Kung gaano ako kalapit kay Jesus, ikaw rin. At kung yung anong authority na meron si Jesus, meron ako at ikaw. Let's study what the Word of God is saying about you, yung authority nyo. Alam nyo bakit? Kapag hindi mo alam yung Word of God, anong gagawin sa inyo ng enemy? Ibubuli kayo. Sobrang importante na alam nyo yung Word of God. Narinig nyo na yung kasabihan, the truth shall set you free? Mali yun. Gulat kayo, no? Ang sabi ni Jesus, then you shall know the truth, and the truth shall set you free. Yung knowledge, yung truth na alam mo, yun yung magpapalaya sa'yo. Kaya sabi, lagi ko inuulit dito, pag nagpipreach ako, lamang yung may alam, sabi ng GMA. Lamang ang may alam. Kapag alam mo yung inheritance mo as believer, yung authority mo, sasabihin mo kay enemy, teka, ba't mo ako binubuli? Di mo ba ako kilala? Kapag hindi mo alam yung authority na binigay sa'yo ng heaven, iaalam mo yung lies at pagbubuli ng enemy sa buhay mo. Hindi ko sinasabi wala ng challenges. Pero magbabago yung paano mo atakihin yung challenges. Sobrang importante, alam nyo, kung yung sinasabi ng Word of God. Kanina kinakanta natin, hindi ko na nabigay sa kay Irish. Kinakanta natin, I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Sabi sa Psalms 23 verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Alam nyo bakit sinulat ni David?
Pinag-aralan ko yung verse na yun, blessed na blessed ako. Kasi dati, kaya ko kabisado yung verse na yan, kung naging believer kayo, 90s, mga ganyan, late 80s, ang integrity music parang Hillsong noon, Hillsong, Bethel. Meron silang nilalabas na album, kung ano yung wordings ng Word of God, ganun na ganun, lalagyan nila ng music. Sabi naalala ko yan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Alam mo bakit sinulat ni David? Ganito yung yung kultura dati. Pag mayroong party yung hari, piging sa Tagalog, alam mo gagawin ng hari? Diyan kunyari, center, siya. Hari siya eh. Hindi hari na sablay Hari, basta hari. Ang gagawin niya, meron siyang parang presidential table. Meron siyang table sa gitna, nandun yung princess o yung queen. Alam niyo saan niya iuupo yung mga friends niya? Dito. Kapag nakita ng mga tao, pinaupo ka dito sa presidential table ng hari. Sasabihin nila, huwag nating galawin yun. Kaibigan ng hari yun, patay tayo. Makakalaban natin yung hari. Yun kaya sinulat ni David yun. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Huwag kang mangangahas na galawin ako. Friend ko yung hari. Patay ka sa hari. Hindi ako yung makakalaban mo. Sa Bible, ang title nitong word na to is seated. My story, seated with Christ. Friend lang ng hari yun yung picture. Ano pa kaya yung katabi mo, si Kristo in the heavenlies. Tatry kong bilisan yung pace kasi ang dami kong gustong sabihin. Alam ko sa church na to, tinuro sa inyo yung authority nyo, yung nag-start dito, yung relationship nyo kay God. Binibuild ng pastor nyo yung teachings about identity. Why? With identity comes authority. Kapag alam mo yung identity mo kay Christ, kung paano ka tingnan ni Christ, paano ka tingnan ng heavenlies, it is then you will walk in your authority. Kailangan, napaka-importante, alam nyo yung privileges, advantages nyo kung sino kayo kay Christ. Kasi kung hindi nyo alam, lagi kayong paglalaruan, ibubuli ng enemy. Dahil hindi nyo alam yung truth. Alam nyo paano i-counter yung lies? Ito, Word of God. Hinahamon ko kayo, hindi nang suntukan, hindi ako lalaban sa inyo. Hinahamon ko kayo, kung nakakabili kayo mamahaling iPhone, why not? Bumili kayo ng traditional Bible. Yung iba kasi nagwo-work sa kanila yung app. Kaso lang pag-app, may nag-chat na, wala na, distract ka na. Nakita mo yung notification, si crush, nilike yung yung pinost mo. Wala na, sabog na yung isip mo. Tapos sa ibang kunyari nasa nagbabiyahe o nasa hotel, o kung saan, nagbabiyahe, nalobat. Wala na, hindi ka na meditate. Ito hindi nalolobat. Iba yung physical na Bible. I challenge you, why not? Alamin niyo yung sinasabi ng Word of God. Kasi yung Word of God is the heart of God. Yung Word of God is the will of God. Para malaman mo kung paano mo i-counter yung lie, kailangan mo alam mo yung truth. Alam niyo bakit? Gustong-gusto ni Lord na nagme-meditate tayo ng Word. Sa Mark 4:19, and the cares of this world, the deceitful of riches, and the desires for other things, entering in, choke the Word, and it becomes unfruitful. The cares of this world, ano yung mga pinoproblema nyo? Deceitful of riches, kailangan kumita, Bisaya, kumita ng pera, desires for other things. Hindi masama yung kumita ng pera. Pero kung naandun yung buong pagkatao mo, buhay mo, wala kang time
sa Word of God. Sabi ng Word of God, si Jesus, by the way, nagsabi nito, hindi ako to, hindi Marites to. And yung desire for other things, cares of this world, entering in and choke. Alam mo yung choke sa Tagalog, sinakal niya. Parang nagtanim kayo ng halaman, hindi tumubo yung halaman, bakit? Sinakal na mga bato. Importante, alam niyo yung Word of God. Kasi the more you know the Word of God, the more you will receive from the Word of God. Kaysa tayo, yung anong latest na chika, yung ganitong artista, pumatol sa sa mas matandang actress. Alam ko, no? Kaysa yung buhay nila at tupagin mo, Word of God. Alam niyo bakit? Hindi condemnation to. Pag sobrang binibigyan mo ng time yung ibang bagay other than the Word of God. Lagi ko sinasabi sa life group ko, pag mag-aano kayo ng Word of God, hindi yung duty. Ako, ganito prayer ko, Lord, usap tayo. Alam ko may sasabihin ka sa akin. I-share mo sa akin yung heart mo. Hindi siya duty na kailangan makatapos ako ng isang chapter. Actually, I'm reading Romans now. Sabi sa Romans 1, sabi ni Paul sa mga taga-Romans, to the saints in Romans, the beloved of God, called to be saints. Okay na ako dun. Charlie Casilag, beloved of God, called to be saint. Yun yung minimeditate ko na araw-araw. Hanggang ngayon, sobrang importante, alam niyo yung Word of God. Sabi ni Bill Johnson, pwedeng i-flash natin para makita ng makasabihin, chismis lang eh. If you spend more time on social media than you do in God's Word, then your discouragement is self-inflicted. Bigyan ko yung scenario. Buong linggo, nag-Netflix kayo, social media. Masama ba mag-Netflix? Hindi. Di ba? Kunyari, busy ka sa trabaho. Gusto mo medyo mag-relax, nood muna ng movie. Yung maayos na movie for whole week, yung iba pa, 2 weeks. Wala talaga Word of God na lang sa church. Hindi ko po kayo kinokondem. Mahal kayo ng Panginoon. I challenge you. Alam niyo po mangyayari sa inyo, pag may challenges, ang lalabas na reaction nyo, yung pinaka-top of the mind, yun yung respond nyo kung wala yung Word of God o meron. May Word of God. Nagkaroon ng challenge, natakot kayo agad. Alam mo na, kulang sa Word. Kasi kung full ng Word of God yung heart nyo, sige, magkakaroon ng takot. Pero saglit. Alam niyo bakit? Gustong-gusto ni Lord, ini-encourage tayo. Basahin natin sa paborito ko rin verse to eh. Joke ko to nung Sunday, wala kasi si Pastor Ibo nandito. Paborito namin si Don Mion eh. Kilala si Don Mion? Hindi, si Dong Mowen. Hindi, Don Mowen. Sabi tuloy ni Don Mowen. Proverbs 4:20-22. Kaya ako nasabi, kasi itong verse din na to, ginawa ni Don Mowen. Yan mismo. Yung verse na yan, song. My son. Hindi ko nakakantayin. My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Alam niyo yung health dyan? Sa Hebrew, cure, healing, remedy. The more daw nag-meditate ka ng Word of God, nilalagay mo sa heart mo, ang sabi ng Word of God, ang effect niya daw, cure to all your flesh. Hindi some of your flesh. Di ba pag uminom ka ng gamot, may gamot na kunyari pang baga. Kasi may sakit ka sa baga. Pag ininom mo naman ng ininom, tatamaan yung kidney mo. May ganong gamot. Di ba? Uminom ka ng sakit sa ulo, tapos makita mo doon, huwag mo dadamihan yung inom kasi baka pwedeng mag-cause na masira yung ganito mo.
may side effect yung gamot. Alam mo yung Word of God, ano yung side effect? For they are life to those who find them, and health, cure, remedy. Ano ibig sabihin nung ano doon, yung word na health? Marpe. Nung naano ko yun, na-meditate ko, woo! Lalo akong magme-meditate ng word. Kasi you will find life. Sino daw nagbubuklat ng word of God? For those who find them. Nakita niyo yung word? For they are life to those who find them. Yung nagsasaliksik, makakatagpo. Kaya ngayon, tuloy may challenge. Hindi kayong, ano nangyari? Kinabahan ka. Kasi punong-puno ng Word of God. Alam mo bakit gusto ni Lord na mag-meditate kayo ng Word of God? Sobrang revelation sa akin to. 2016, nagkaroon ako revelation ng Word of God. Para ako naging born again. Lalo akong naging parang matakaw. Huwag niyo tingnan yung tiyan ko. Matakaw sa Word of God. Parang, sige Lord, ano bang sinasabi mo? Usap tayo. Alam niyo, bakit gustong-gusto ni Lord nang may meditate kayo ng Word? Pag nagbasa kayo ng Word of God, mineditate nyo, alam yung ginagawa ng Holy Spirit, nagpe-paint siya ng picture sa mind nyo, nagda-download. Ngayon, pag may dumating na other picture, let's say, yung enemy, inattack yung family mo, yung health mo, sabi ng devil, mamamatay ka na kasi may cancer ka. No! Hindi yan ang sinasabi ng image na binigay sa akin ng Word of God. For they are life to those who find them and cure. Kaya hindi ko tatanggapin yan. Lalaban ako. Kasi ito yung sabi ng Word of God. My final word, yung Word of God sa buhay ko, hindi yung sinabi ng sakit ko. Kaya gustong-gusto ni Lord, nagme-meditate kayo ng Word of God. Kasi para siyang computer, nilalagyan kayo ng mga images sa isip nyo, sa heart nyo. Example, Psalms 23, paborito nating lahat. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He leads me in quiet waters. O di ba? Ano siya picture? The Lord is my shepherd. Siya daw yung pastol. Kapag may lumapit sa sa mga sheep, anong ginagawa ng pastol? Meron siyang staff. Yung staff hindi lang siya tungkod kasi umaakyat ng bundok. May parang payo. Hinihila niya yung staff, yung mga shepherd pag naliligaw. Ay, dito ka. Pamalo niya rin sa mga kaaway. So, pag binasa mo yung Psalms 27, binibigyan ka ng picture. Kapag may dumating na challenges, sorry ka, devil. Ito yung picture na dinownload sa akin ng Holy Spirit. Lalaban ako. Kaya malakas ang loob nyo kasi nga, challenge ko kayo. Sabi ni Christian nung last Sunday, ilang beses mo sinabi yung challenge kasi real sa heart ko. Challenge ko kayo. Instead, magbasa kayo ng article. Minsan, nalulungkot ako sa ibang believer, mas alam nila yung meme sa FB. Yun yung nag-guide sa kanila, TikTok. Sabi sa TikTok, ganito magpalaki ng bata. Hindi naman yan sabi ng Word of God. Mas alam natin yung sinasabi ng mundo, nakakalungkot. At alam ko hindi yan, wala yan dito. I challenge you, why not? Bili kayo ng Word of God, ng Bible. Magbabago yung buhay nyo. Alam mo bakit kaya ko sabihin to? Lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko, laging may kinalaman yung Word of God. Laging may kinalaman yung Word of God. Yung Word of God nagdi-determine ng buhay ko. Kaya I challenge you, knowing the Word of God will educate and inform you about your authority as a believer. It is important to know the Word of God over your challenges. If not, it will lessen the power of the Word of God if we believe certain lies. Nakakalungkot. Takot na takot tayo sa mga challenges, sakit o attack ng enemy. Pero can I say this, baka sabihin nyo, ini-validate may feeling ko. Oh, come on. Tanungin nyo si pastor, yung pastor ko.
alam nila yung drama ng buhay ko. Pag sinabi kong drama, totoong drama, challenges namin sa family. Masasakit na nangyari sa family ko. Pero alam nyo, paano ko nag-rise above sa challenges? Relationship ko sa Word of God. Naalala ko, shinare ko rin to sa last week. In, I think, 1980s, isang atheist sa Germany, Voltaire, sabi niya, para siya nag-prophesy, pag namatay na ako, yung Bible daw, ma-eradicate sa buong mundo, mawawala na. Alam mo kung nangyari? Pinaglaruan siya ni Lord. Nung namatay siya, binili ng Geneva Bible Society yung bahay niya para maging Bible printing house. Pinaglaro, di ba? Siya yung nag-prophesy, mawawala na. I challenge you, child of God. Gusto mong lumalim yung relationship mo kay Jesus? Word of God. Maraming ideology ngayon, tinatanggal yung Word of God. Tingnan mo, kung saan pumunta yung Word of God, yumayaman yung civilization. Gumaganda yung takbo ng government. Lalo siguro pag hiniyakap natin yung Word of God. Kapag niyakap mo yung Word of God, hindi mo niyayakap yung mga binabato sa'yo ng enemy. With that, sasabihin ko sa inyo, di ba sabi ko kanina, the way to counter the lies of the enemy is the Word of God. Knowing the Word of God. Alam nyo ba yung enemy, talunan na? Try nyo basahin yung Revelation. Nanood na ba yung movie? Tinignan nyo yung dulo. Nanood ba kayong ganon? Ayaw nyo yung ganon, di ba? Dramang-drama. Namatay yung bida. Hindi, mabubuhay yan. Punta ka doon sa dulo. Yung revelation, ganon. Revelation of Jesus, hindi siya revelation of end times, lagot kayo, may 666. Hindi. Revelation of Jesus. Ano pa makakita nyo sa Revelation? We win. Victorious tayo. Parang nanood nga ng pelikula, alam mo na yung ending. Huwag ka matakot, panalo tayo, yung ending natin. Binugbog ka ng enemy, pansamantala lang yan, panalo tayo. We are always on the winning side. We are always on the winning side. Having said that, alam nyo, seemingly kaya akala natin powerful ang devil. Kasi pag binasa nyo yung Word of God, laging sinasabi ng Word of God, promise, maniwala kayo. Ang daming verses sa Word of God na sinasabi, ibig si Jesus, I have seen Satan fall like lightning. Mga ganon, talo na, defeated. Alam nyo, kaya mukha lang siyang powerful. Gusto niyo malaman? Balik kayo next week. Hindi, joke lang. Sasabihin ko, alam nyo, kaya mukha lang siyang powerful, seemingly powerful, kasi naniniwala kayo sa lies. Naniwala kayo sa lie kasi sinungalingan na binabato sa inyo, niyakap nyo yung sinasabi ng enemy. Kaya, ayun, naging powerful siya. Ang devil, parang leon na walang ngipin, walang pangil, all mouth. Na-experience nyo yun kung ano-anong binabato sa inyo ng enemy, dakdak siya ng dakdak. Pero wala siyang ngipin. Nakita ko sa National Geographic, yung mga leon pala, ang gagawin nila, parang ganito, kunyari, nandito yung kalaban, tapos yung isang kasamang, parang tiger, yung asawa niya, nasa kabilang side. Pinapagitnaan nila yung kakainin nilang herd o ano. Ang gagawin ng lion, magro-roar siya ng malakas para matakot yung mga nandito. Yung pala, yung strategy niya, all mouth. Hindi narinig nila, takbo sila dito. Inaabangan sila ng tiger sa kabila, yung asawa, kakainin. All mouth, bibig lang. Nakita kayo ng leon na walang ngipin? Ayun yung picture ng devil sa Bible. Dakdak ng dakdak.
Pag pinaniwalaan nyo yung sinasabi niya, when it comes to your health, sa circumstances mo, wala na. Kahit sobrang powerful ng word, can I say this reverently? Ang word of God, powerful. Si God, powerful. Kaso lang, ini-empower natin yung lies ng enemy. Kaya seemingly, parang hindi totoo yung word of God. Sabi ni Philemon, close kami nito ni Philemon Friend ko to. Sabi ni Philemon, nasa na ba yung mukhang nawala yung word of God ko. Sabi ni Philemon, that the communication of your faith, meron ba tayo? Ayun, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of everything that is in you, in Christ Jesus. Paliwanag ko, sabi yung faith mo daw magiging powerful, effective, dynamic, pag in-acknowledge mo yung ginawa ni Christ sa'yo, sa buhay mo, sa'yo as a believer, magiging powerful, dynamic yung faith mo. Why not i-acknowledge natin yung ginagawa ni Jesus Christ? Ginawa niya sa krus over sa ginagawa ng enemy sa buhay nyo. Kasi sabi doon, effectual, magiging effective yung word of God sa buhay mo pag in-acknowledge mo yung word of God, yung ginawa ni Christ. Point number 1. Are you ready? Isa lang. Gusto ko lahat. Point number 1. Are you ready? You have power and authority over the work of Satan. 1 John 3:8. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Lahat ng pangit, hindi yung katabi niya tinutukoy, hindi pangit yan. Lahat ng pangit na ginagawa, na nangyayari sa buhay niyo, gawa ng enemy. Hindi gawa ng Diyos yan. Diyan ako, pet peeve ko yan, ang gigigil ako pag may gigigil ako pag naririnig akong mga believer, ay binigyan ako ni Lord ng cancer. Ito pa yung lagi ko naririnig. Everything happens for a reason. Come on. As if yung tatay nyo, ginawan kayo ng masama, nangyari para may rason. Kalokohan. Sa English, stupid. Hindi po kayo yung ganong belief. That's stupid. Alam nyo, paano kayo turuan ng Diyos? Hindi sa sakit at circumstances na pangit. Tinuturuan kayo via the Word of God. Paano ka magre-respond sa challenges via the Word of God? Yun, doon ka magmamature. Sabi ng mga tao, pag may mga challenges ka, it makes you better. Hindi totoo. Most of the people I know, they become bitter. Example, kaming magkakapatid, iniwan kami ng papa ko, yung isang kapatid ko, ang response, black sheep, nagdroga. So hindi totoo, pag binigyan ka ng challenge, everything happens for a reason. Kasi tinuturuan ka ng Diyos. That's so stupid. Kunyari, tatay ako. Halika nga, Franz. Kunyari, tatay ako ni Franz. Okay lang ba sa'yo? Kala ko angal Kunyari, tatay ako ni Franz. Kunin ko yung kamay niya, halika, tuturuan kita na huwag tumawid sa kalye. Nung may dadaanan ng kotse, tinula kong ganon. Tapos narinig ko yung buto. Bali yung buto. Ngayon, alam mo na ha. Kasi ganon kita kamahal. Alam nyo, yung mga ganong tatay dito sa earth, may kalalagyan. Saan? Kulungan. Baliw. Minsan tingin natin sa Diyos. Baliw ang Diyos Brother Charlie, bakit? Kasi thinking natin, binigyan ako ng Diyos ng cancer kasi may tuturo siya. Seryoso kayo? Nagagalit ako dyan Stupid. John 10:10. Ano sabi sa John 10:10? The thief, devil ang tinutukoy. The thief comes to steal, kill, destroy. But I have come that they may have life. Si Jesus nagsasabi nito.
Minsan, pinoproject natin, dahil hindi natin alam yung Word of God, pinoproject natin yung kill, steal, destroy kay God. Binigyan akong cancer. Pasok yun sa tatlong category. Kill, steal, destroy. So sinasabi mo, si God, naghati sila ng job. O sige, bigyan mo sakit. Sirain natin buhay. That's stupid. Si Pastor Gats, pag may anak, si Aneka, may sakit. Alam mo yung gagawin mo, tatay, gagawin mo lahat para gumaling. Paano pa kayong tatay niyo sa langit? Bakit niyo iniisip si Lord nagbibigay ng sakit? Sino yung nanay at tatay na dito? Umaming kayo. Ayan, di ba? Gustong-gusto mo yung best sa anak mo. Galit ang Diyos sa germs, sa sakit. Naalala ko baka hindi nyo na naabot, Maricel Soriano. may commercial siyang gano'n eh. Galit, parang something like, galit ako sa germs. Galit ang Diyos sa sakit. 2,000 years ago, sabi sa Isaiah 53, surely He has taken our griefs and sorrows. Alam yung ibig sabihin ng griefs and sorrows sa Hebrew? Pwede ba nating i-post? Ayun. Ano ibig sabihin ng griefs and sorrows sa Hebrew? Koli, tsaka makobe. Ibig sabihin ng koli, sicknesses, disease. Sorrows sa Hebrew. Yung original translation, literal, physical and mental pain. Alam niyo, nabasa ko yun. Lalo kong minahal si Jesus eh. Ganon niya, ikaw kamahal. Alam bakit? Hindi lang yung kasalanan mo, kinuha niya sa krus, pati sakit mo. Kaya malakas ang loob ko, sasabihin ko, actually, subpoint. Tumalon agad ako. Subpoint. You have power and authority over sicknesses. Alam bakit? Ang lakas talaga ng loob ko, pare. Pag may mga nararamdaman akong symptoms, honestly, ay lalaban ako. Alam niyo bakit? Sabi niyo bakit? Pag tiningnan mo yung krus, walang inheritance na sickness para sa'yo. Wala kang makikita. Wala, promise. Alam mo bakit? Kinuha niya nga sa katawan niya eh. Sabi sa Isaiah 53, He bore your sicknesses. Walang isang sakit ang nakamintis, nakalagpas, na hindi niya kinuha. He bore it on His body. Alam mo, Tagalog ng bore, gustong-gusto ko, mahilig sa Tagalog eh. Binata, hindi binata Bigyan mong stress yung binata. Alam mo, ibig sabihin, malalim na Tagalog yun eh. Pinasan. Ganong kanya kamahal. Pinasan niya lahat ng sakit mo. Para ikaw hindi na magkasakit. Kaya pag nagkakaroon ka ng sakit, alam gagawin ko? Imagine ko yung cross. Si Jesus Christ na pako. Sabi diyan sa Isaiah 53, He bore your diseases, physical and mental pain. I see my sickness on His body. I see my cancer. Kung merong may cancer sa family, kinuha niya. Si Jesus naging cancer sa krus. Si Jesus nagkaroon ng yellow jaundice sa krus. Kasi ayaw niyang ikaw yung magpapasan. Pinasan niya sa krus. Kaya sinasabi ko, you have power and authority over sicknesses. Hindi ako naniniwala ang Diyos nagbibigay ng sakit. Sabi ko sa inyo, wala kayong makikita magulang na bigyan ko, hindi ko gusto yung mukha nitong anak kong to eh. Bigyan ko nga ng asthma. Sasabihin ko, baliw kang magulang. Baliw kang magulang. Ako hindi pa po ako tatay, mukha lang. Parang yung tawa nyo, parang ininsulto ko. Alam niyo po, meron akong mga tinuturing na anak sa church.
One time, meron akong anak-anak sa church. Alam niyo po, ubo siya ng ubo, hindi makasalita. Alam niyo, naramdaman ko, honestly, yung heart ko parang pinupunit. Hindi ko anak yun, Hindi makasalita. Sakit sa akin. Ginawa ko, binilang ko ng lagundi. Tapos pinag-pray ko. Ayun. Kasi tatay ka. Gusto mo gumaling. Nakakita ko yung tatay, gusto ko magkasakit ka. Ay, baliw yun. Alien yun. Walang ganon. Walang ganon, Mars. Si God, sobrang mahal ka. Yung curse ng sin at sicknesses, kinuha niya sa katawan mo. Uulitin ko, kung gusto kang turuan ng Diyos, Word of God, hindi yung papasagasa ka niya, bibigyan ka ng problema sa pera. No. Alam niyo yung literal translation ng Jehovah Rapha? Alam sino nakakalam ng yung mga matagal na sa church? Umamin kayo. Pag sinabing Jehovah Rapha, ano ibig sabihin? God heals. Alam niyo yung literal translation nun? Gustong-gusto ko. Kaysa doon sa sikat na translation sa English. Jehovah Rapha. Alam mo yung literal translation? Tanungin niyo ako ano? Jehovah Rapha. God is healing. Hindi mo kayang i-separate yung person tsaka yung healing. Kasi yung mismong person, siya yung healing. Jehovah Jireh, ano sabi? The Lord will provide. Alam mo yung magandang translation nun sa literal, sa Hebrew? The Lord is provision. Hindi mo pwedeng mapaghiwalay yung provision tapos yung person. Kasi yung person himself is provision. If you have Jesus, you have provision and healing. Jehovah Shammah, the Lord is my peace. Literal translation, the Lord is peace. You cannot separate the person and the peace. Kasi yung person, siya yung peace. Kaya ang lakas ng loob ko. Hindi ko naalala ko, during pandemic, kinuwento ko na ito dito Naulanan ako, pumunta ako sa munisipyo ng Mandaluyong, kinuha ko yung padala sa aking libro na Andrew Wommack. Tuwan-tuwa ako. Lakas ng ulan. Ang sarap ng yung goto tendon. Naulanan ako, pumasok ako sa aircon. Kinagabihan, nagchichill ako. Bumagsak yung yung temp ko. Nung Sunday na yun, naalala ko si Pastora Mitch. Alam mo yun? Go-worship siya. Powerful. Ginawa ko, binalikan ko yung YouTube. Nag-worship ako. After 1 hour, pinagpawisan ako. Kinaumagahan, wala na akong lagnat. Hindi ko tinatanggap yung lagnat. Brother Charlie, alien ka ata. Hindi ako alien. Mukha ba tong alien? Hindi, natural kasi yung nagkakasakit. Yes. Pero hindi ko tinatanggap. Alam bakit? Pag tiningnan ko nga yung krus, walang binigay sa akin sakit. Kinuha nga Bakit ka tatanggapin? Simpleng ubo. Lalaban ako sa ubo. Naalala ko one time, ang sakit ng ulo ko sobra. Alam mo yung ginawa ko? Pag masakit ang ulo, ang gagawin mo, kasi may revelation ako ng Word of God. Huwag niyo akong gagayahin, kasi ginawa ni Charlie. Baka gumaling din ako. Hindi. Kaya ako ginawa kasi may revelation ako ng Word of God. Naintindihan ko importante kung ano sinasabi ng Word of God about healing. Ang sakit ng ulo ko parang binabaak na buko. Alam ginawa ko? Nag-bike ako papunta San Juan. After ko mag-bike, wala na yung sakit ng ulo. Alam bakit? Lalaban ako. Kahit yung makirot-kirot yung minsan yung tuhod, kinakausap ko siya, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Walang binigay sa akin na rayuma o I'll fight. I speak, magkaroon ng ligaments. Nawawala. Sabi sa Bible, submit
yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Alam mo ibig sabihin ng resist doon? Actively fight against. Bakit actively? Alam mo bakit? Lagi siyang nagro-roar para itumba ka. Try mo, itumba mo siya. Colossians 2:14-15. Gusto kong i-emphasize. He canceled the record of charges against us and took it away by nailing to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Alam nyo, bakit sinulat ni Apostle Paul? Kasi di ba may kultura syempre. Nung time nila, pag natalo nila yung natalo ng Kingdom A, si Kingdom B, alam mo gagawin nila sa hari nila, o kaya general na sundalo nila, ipaparada yung hari. Ngayon, ang tawag na sa kanya, hari ng sablay. Talo na Alam mo yung gagawin nila, nang nanalong kingdom? Ito, nung panahon ni Paul, kaya niya sinulat to. Alam niyo bakit? May keyword kasi sabi niya, he disarmed the spiritual rulers and authority. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Ang gagawin nila, itatali nila yung hari doon sa karwahe ng hari na nanalo o ng general. Alam mo gagawin nila? Ipaparada nila yon sa plaza. Yung hari ni ganitong kingdom, ayun talo, nakatali. Ito pa gagawin nila. Tatanggalin tong hinlalaki, 2. Alam mo bakit? Pag tinanggal nyo to, kahit kumuha ko ng kutsilyo, sasaksakin kita. Walang mangyayari. Ito kasi yung, ito yung grip. Para may malakas kung masasaktan ka talaga, mahihiwa ka. Pag tinanggal mo to, na-imagine nyo, pag ginanon ko, lalaglag. Kasi walang force. Nung time, pag natalo yung hari, tatanggalin. Ibig sabihin, defeated na. Okay, pati yung paa, yung hinlalaki sa paa, minsan natin, may gamit ba to? Lagi ko nasisipa yung di ba? Sakit, di ba? Nasipa nyo yung Gagawin, tatanggalin din yan. Alam mo bakit? Kahit gano'ng kakamacho, kahit gano'ng kakalaking warrior, pag wala yung hinlalaking 2 sa paa, pag tinulak kita, tumba ka. Alam mo bakit? Sense of balance. Nung sinulat ni Paul to, sinasabi niya, talo na yung kalaban. Pinarada ni Jesus Christ sa krus yung devil. Dapat alam nyo na pinarada. Nakasama ba kayo sa parada? Baka ibang parada yung pinuntahan nyo. Sabi sa Bible, he shamed them, pinahiya publicly by shaming them at the cross. The devil is defeated. Kaya sinasabi ko, wala nang power. Tinalo na sa krus. Kung tinalo na, bakit parang takot na takot tayo sa devil? Even believers, takot na takot sa mga bad spirit. Ang totoo, takot sa inyo ang bad spirit. Markado kayo ng langit. Kahit yung bad spirit, nakikita ka, ay, anak ng Diyos yan. Ang problema, manginig kayo, manginig. Ang problema, pag di mo alam, takot ka. Sabi ko no Sunday, sa New Life the Fort, kung naghahanap kayong bahay, bili kayo ng haunted house. Alam bakit? Mura nilang binibenta yan eh. Kasi walang natatakot yung mga taong bilhin yan. Alam bakit? Since believer ka, palayasin mo yung mga demonyo yan. Demonyo. Nakabili na kayong murang bahay, lumayas pa yung mga demonyo. Sa dati kong church, caretaker ako, tsaka ang trabaho ko, nagbibisit ako sa mga member. Third floor, church namin, second floor, yung gym, yung unang floor, Mercury drug. Sabi niyan, bagsakan ng yan mga gulay, kahit taga Muntinlupa pupunta doon kasi mura yung
Since bagsakan ng mga gulay, kahit alas 11, madaling araw, ang daming kainan doon. Nagutom ako, 9 p.m. Bumaba ako. Nakita ko yung may-ari ng gym. Magkayakap, dalawang babae sa sulok. Alam mo yung itsurang natatakot, tapos may tinitingnan sila. Siyempre, medyo may pagkamarites ako. Ate, anong nangyari? Nakita mo yung punching bag? 1 hour na, walang may gym. Promise, ang lakas talaga gano'n. Alam niyo yung todo? Tapos kinuwento pa nila, merong client dito na nag-gym, yung anak niya sinama niya. Yung anak biglang nagsisigaw. Alam bakit? Sabi ng bata, may mga nakikita siyang bad spirit sa gym. Kaya kumpirmado, alam mo, gawa ng yan. 1 hour, nakakita ko yung punching bag. Kahit anong malakas na hangin, hindi gaganon yun. Alam ginawa ko, lumapit ako sa punching bag, tinigil ko. Promise, di ako nagjo-joke, nagpalakpakan sila. Hindi ka natatakot? Gigil ako kinikikil niyo ako sabi ko, anak ako ng Diyos pagsisipain ko pa yan, tas lumabas na ako. May authority kayo, huwag kayong matakot. Takot sila sa'yo. Anak ka ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila. Kaya ako sineshare to kasi minsan iniisip natin yung authority of the believer, laging demons. One time, hindi ako devil conscious. Jesus conscious ako. Pero one time, nagpe-pray ako sa bahay ko dati sa Mandaluyong. Sabi ko, Devil! Sabi ko, take off your hands sa family ko, sa life group ko. Sabi ko, kung meron kong physical na katawan, sasamain ka sa akin. Sasaktan kita talaga. Puputulin ko yung ulo mo ng word of God. Brother Charlie, baka marinig ka ng devil. Wala akong pakialam. Bigyan ko siya ng isa Bakit ko, ang lakas ng loob ko? Alam ko yung authority ko. Hindi ako matatakot sa kanya. Hindi ako devil conscious. Jesus conscious ako. Lagi kasi iniisip natin pag authority of the believer, mga demons. Pero punta tayo sa subpoint number 2. You are not below the circumstance. You are above the circumstance. May ba yan? May verse sa Bible? May pa-verse talaga ako. Ephesians 2:8-4. But God, who is rich in mercy because of His great love by which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Gusto kong bigyan ng emphasis tong made us alive together and raised us up together, made us sit together with Christ in the heavenly places. Sa ibang translation, sabi doon, we are seated with Christ in the heavenlies. Pwede bang tawagin ko si Franz, may pa-illustration lang ako, pati si Pastor Gats. Kunyari, si Franz, kayo tayong lahat, nire-represent niya tayong lahat. Payag ba kayo? Walang umaagree. Si Pastor Gats, si Jesus. Payag kayo. Mukha bang Jesus? Pastor, tingnan mo yung hindi. Balikan mo mamaya. Si kay Cheska mo, talagang mukhang Jesus talaga to si Pastor. Sabi sa Bible, He made us sit together with Him in the heavenly places. Pastor, try mo nga lapit ka. Sabi sa Bible, He made us sit. Paupuin mo nga si beside you. Tapos si Christ, nakaupo. Imagine niyo alam niyo yung upuan ng mga hari, trono. Sabi sa Bible, promise, pag nakikita ko to dati, alam mo yun, binasa mo lang, He raised us up together and made us sit. We are seated with Christ in the heavenly places. Walang dating sa akin. Pero nagkaroon ako revelation. Sabi sa Bible, we are seated with Christ in the heavenly places. Ito yung totoong position nyo. Ito yung position nyo, authority.
Position of authority. Pag tinitingnan kayo ng Diyos from heaven, ang tingin niya sa inyo, eto, nakaupo kayong katabi ni Kristo. Kasi noon, kahit ng panahon ng mga hari, pagkatabi ka ng isang hari sa upuan, sa trono, ibig sabihin, may authority ka. Kung ano yung authority ni Christ sa langit, is the same authority that you have. Kaya nga, co-heirs, joint seating, tagapagmana. Kaya din sabi ng Bible, as Jesus is in the heavenlies, so are you in this world. Hindi ka kawawa. Hindi ka orphan. Hindi ka ulila. Alam mo bakit? The way ka itrato ng Diyos, you are seated with Christ in the heavenly places. Ang taas ng posisyon mo. Since you are seated with Christ in the heavenly places, why not look down? Nasa taas ka, di ba? Tingnan mo sa English, look down. Gusto ko sa Tagalog, maliitin mo. Alam bakit? Nasa taas ka eh. Nasa advantage point ka. You are seated with Christ in the heavenly places. Maliitin mo yung cancer. Maliitin mo yung challenges. Financial lack. Bakit? You are seated with Christ in the heavenly places. Kahit anong mangyari sa mundo, hindi magbabago yung position nyo. Alam niyo bakit yung keyword doon? Pakibalik nga. Made us seated. Nasaan na yung word na yun? Hinanap. Made us, ayun, sa balik tayo. Made us sit down. Hindi nyo na-earn tong upuan na to, tong authority, dahil mabait ka. Kahit magkasala ka, hindi ka mahuhulog sa upuan. Katabi ni Kristo. Alam mo bakit? Try mo nga mahulog. Example, hindi, joke lang. Gagawin, ang galing talaga Evita. Masunurin. Sabi sa Bible, He made you sit down. Hindi mo na-earn yung upuan na to dahil magaling ka. Hindi dahil holy ka. Dahil holy si Christ. Sa graciousness niya. Siya yung ticket mo, kaya ka pinaupo. Hindi mo na-earn. Kahit anong challenges, hindi magbabago tong position nyo. Your position, seated with Christ, cannot be altered by your circumstances. Your position in Christ cannot be altered by your conditions. Your conditions has to change when you are so aware of your position in Christ. Sobrang constant to, pare. Hindi magbabago. Kahit nagbago na yung jowa ng friend mo, hindi magbabago to. Alam niyo bakit kailangan niyo malaman to, na constant yung position niyo? It will give you a spirit of fight, authority. Ngayon, aatakihin mo na yung challenges via this position, seated with Christ in the heavenly places. Palakpakan nga natin si Franz at si Pastor Guts. You are seated with Christ. Kapag may dumating na challenge when it comes sa sakit, pag na-realize mo to, I am fighting from this position. I am not fighting for victory. I am fighting from this victory. Made seated with Christ. Pinaupong kasama ni Kristo. Naalala ko yung may recipe dati, pinaupong manok. Nakita ko lang sa YouTube. May gumagawa pa ba nun? Meron pa. Gawa nga kayo. Pinaupong kasama ni Kristo. Kahit anong challenges nyo, hindi mababago tong posisyon na to. Kailangan nyo, alam nyo to. Pag tiningnan kayo ng Diyos, nakaupo kayong kasama ni Kristo. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi kayo kawawa. Nasa advantage point kayo. Advantage area, seat. Kapag may nagsabi sa inyo, wala kang mararating sa buhay, hindi, kasi sabi sa Bible, I am seated with Christ in the heavenly places. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ito yung realidad ko. Ito yung totoo sa akin. Nung bata kami, laging
pinaplay ng mga kapatid ko, sinasabi, bobo mo, tanga. Sa akin, pinatawad ko na sila. Pero alam niyo, sa clan namin, hindi sa kaming magkakapatid. Sa clan namin mga kasilag, sa Binyan, Laguna, by the grace of God, ako yung kauna-unang nakatapos ng college. Hindi yung tatay ko ang pinakamatanda. Marami akong pinsan na matatanda. Hindi yung sinabi ng mga tao ang nag-dictate ng future ko. Kasi alam ko yung position ko kay Christ. 2004, 2009 nakagraduate ako. Bachelor of Science in Entrepreneurial. Ganon daw yun sabi ko kasi dati entrepreneurial management. Alam mo bakit? Ayun nga Alam ko yung identity ko. Hindi yung identity na sinasabi nila yung niyakap ko. Bakit? Bakit ko ito pinapakita ko sa inyo? Kapag alam nyo to, aware kayo dito, magbabago yung atake nyo sa challenges. Mamaniin nyo yung mga challenges. Alam mo bakit? You are seated with Christ in the heavenly places. Kayo ang pinaka-powerful na tao sa daigdig. Alam mo bakit? Kasi yung Romans 8, the same power that raised Jesus from the dead is alive in you. Tagalogin natin. Baka hindi nyo naintindihan. Yung kaparehong power na nagbuhay kay Kristo sa krus, sa libingan, ay parehong power, kapangyarihan na meron kayo. Kaya pag may dumating si Judith, tsaka si Bill, magtropa yan Maliitin nyo. Hindi ko sinabi, huwag niyong bayaran, ha? Maliitin nyo, bakit? Alam ko, yung Diyos ko magpo-provide. Alam bakit? You are seated with Christ in the heavenly places. It's time, alam natin to. Last. Noong 2004, worship leader ako doon sa dati kong church. While praise and worship, while youth pa ako noon, maniwala kayo, 2004. Nag-chat nag-text pala, yung ex ko, sabi niya, break na tayo. Imagine nyo, habang nag-youth fellowship kami, masakit. Alam niyo, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko yung family ko, sa kanto ng bahay namin. Sa streets. Nag-iiyakan sila, pare pati yung kuya kong maton. May iyak. So, nahiwagaan ako, anong nangyari? Ba't kayo may iyak? Hindi nila masabi. Sobrang overwhelming yung situation. Sa inis ko, sabi ko, bahala kayo dyan. Hindi nyo sinasabi. Kasi, anong nangyari? Walang sumasagot sa akin, nag-iiyakan. Pag-uwi ko sa bahay, ilang minutes lang dumating sila. Kuya, iniwanan na tayo ni Papa. Alam bakit sila nasa kanto? Dinrive ni Papa yung owner. Papunta doon sa GRO niya, nakabit. Nag-iiyakan kami sa sala. Kung ma-describe ko yung nangyari noon, that time, that moment, parang sobrang demonic. Ang bigat. Sobrang bigat. Dati akong worship leader. Naniniwala ako at alam ko ang power ng praise and worship. Alam mo ginawa ko? Kinuha ko yung CD na bigay ng friend ko. Bagong album ng Hillsong. By the way, burned CD. Nilagay ko sa player namin. Yung album na For All You've Done. Alam niyo yung For All You've Done na song? Biglang nag-play sa player namin yung song. Sabi ng song, I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I'll trust in you. I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Alam niyo, suddenly,
nagbago yung atmosphere. Yung atmosphere, presence ni God. Hindi na ako umiiyak dahil may problema kami. Sa sala namin, nakikita ng family ko. Nakaluhod na ako. Umiiyak ako in worship. Umiiyak ako kasi sobrang peace. Wala pa ako naramdamang ganong peace sa buong buhay ko. Sa gitna ng challenges, That's why, itong position na to, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded by challenges, but I am surrounded by you. Lord, I pray, yung mga tao, that they will see, open their eyes. They think they are surrounded by challenges, but yet we are surrounded by you. And we are seated with Christ in the heavenly places. Challenges cannot dictate our future. My position in Christ will change the circumstances. This is how you fight your battle. Early on sa buhay ko, bawat challenges na dumadating sa buhay ko, I fight it in worship. Naalala ko si Pastor Josel, meron siyang teaching na New Covenant Pose. Ganito, try nyo nga. New Covenant Pose, dalawang kamay, nakataas. And may I add, this is your battle pose. This is your victory pose. This is how you fight your battles. This day we fight. Because 2,000 years ago, Jesus fought the battle for you. Yun yung empowerment. Bakit ka lalaban? Sinabi ko sa inyo, paano nyo na-obtain tong upuan na to? He made you sit. Sa krus, binugbog siya. Pinahirapan. Para yung upuan na to, mabigay niya sa inyo. Walang bayad. Gamitin nyo tong upuan na to fight the challenges sa buhay nyo.